Hoy, Celestine! Baka naman gusto mo nang magbayad, ineng. 2 buwan ka nang hindi nagbabayad. Napapikit ang dalaga sa sigaw ng landlady. Pasensya na po, Ate Donna. Wala pa kasi akong trabaho na napapasukan. Nakayukong sabi ng dalaga. Sinabi mo na yan, Iha, nung nakaraang buwan. Ganito na lang ba tayo lagi? Hindi na talaga ako magdadalawang isip na palayasin ka dito. Mataray na sambit ng ginang. Total, marami pa namang iba dyan na mas maayos magbayad. Huling sabi pa nito at umalis na sa harap na Celestine. Malalim na napabuntong hininga ang dalaga at nag-isip kung ano ang pwede niyang pasukang trabaho. Bakit kaya ang malas ko? Tanong niya sa sarili at pumasok na ulit sa loob ng maliit na apartment. Nasa isang silya nakaupo si Celestine nang may marinig siyang kumakatok sa pintuan. Kaya tumayo siya at pinagbuksan iyon. Bakit ganitong apartment mo, Celestine? Sobrang dumi... Aray! Napadaing sa huli ang kaibigan ni Celestine nang batuhin siya ng dalaga. Napakaingay mo! Ikaw na nga lang nakikipasok. Mataray na saan ng dalaga at bahagya pang umirap sa kaibigan. Bakit ka na naman nandito, Janice? Tanong pa ni Celestine. Linggo ngayon, wala ka bang balak magsimba? Nakataas kilay na tanong ng kaibigan niya. Nawala sa isip ko. Pumunta kasi yung landlady namin tapos sinisingil ako sa bayad sa upa. Mahinang sabi ni Celestine. Sige, sandali, magbibihis lang ako. Sabi pa nito at pumasok na sa kwarto. Kaunti lang rin ang mga damit ng dalaga dahil hindi niya pa maisip na bumili ng bago dahil wala naman siyang pera. Simpleng dress ang napili ni Celestine na suotin dahil bagay rin itong pangsimba. Lumabas na siya ng kwarto. Tapos na ako, tara na. Di na ako nag-makeup kasi alam mo na, natural na maganda ako. Sunod-sunod na sabi nito habang may malaking ngiti sa mga labi. Natawa naman ng malakas si Janice. Ikaw na talaga, Celestine, ang pinakamaganda o ang pinaka-joker na kilala ko. The best lahat talaga tatawa kapag nagjo-joke ka. Natulala naman si Celestine sa sinabi ng kaibigan at maya-maya pa ay kusa ng napairap. Panira ka talaga. Dahil dyan, sagot mo pamasahe ko papunta sa simbahan at pabalik dito. Siyempre, kuripot ka Wala lang talagang pera. Sagot ni Celestine at sabay silang natawa ng kaibigan. Pagkarating nila sa simbahan, agad silang pumasok sa loob. Maganda siguro ngayon ang kwento ni Father, sabi ni Janice at tahimik na umupo. Lagi namang maganda. Sambit naman ni Celestine at tahimik nang nakinig sa misa. Nang matapos ang misa ay lumabas na silang magkaibigan, pero nang may madaanan na nagbebenta ng sampagita ay agad silang bumili. Janice, sandali lang at bibili lang ako ng tinapay doon, sabi ni Celestine at hindi na hinintay ang sagot ng kaibigan. Agad nang naglakad ang dalaga papunta sa nakitang bakery. Pabili nga po, isang balot ng tinapay, sabi ni Celestine at inilabas ang wallet niya na nasa sling bag. Pagbukas niya ng wallet, 50 pesos na lang palang laman nun. Dahan-dahan niyang kinuha ang natitirang pera. Isang tubig na rin po, dugtong pa ni Celestine at inabot sa tendera ang 50 pesos. Nanatili si Celestine na nakatayo sa harap ng bakery. Ano bang hinihintay mo dito, ate? Nagtatakang tanong ng tendera. Ay, wala na pong sukli. Prangkang tanong ni Celestine at hindi napansin na napalakas pala ang boses niya. Kaya napatingin ang ibang dumaraan sa kanya. Ang mahal naman ng tinda nyo. Baka gusto niya nang magsara. Dugtong niya pa habang nakataas ang kilay. Kagagaling mo lang sa simbahan, ganyan na agad ang lumalabas sa bibig mo. Pagsabat ng isang babae. Hindi na lang pinansin ni Celestine at umalis na agad doon. Akala ko naman kasi may sukli. Malay ko bang 50 pesos na yung tinapay at tubig na to? Bulong pa ng dalaga sa sarili hanggang sa mapatingin siya sa isang matandang pulubi na nakaupo sa sahig at bilad sa init ng araw. Hala, kawawa naman ang matandang to. Napahawak si Celestine sa bibig at mabilis na lumapit sa matandang babae. Hello po, ako po si Celestine. Ito po ang tinapay at tubig. Bakit po kayo nakabila dito? Ang init-init dito, Lola. Magalang na sabi ng dalaga na animoy walang nakaaway kanina. Mukhang nakahanap na ako ng aampunin at sobrang gandang bata pa. At ang bait. Mahinang bulong ng matanda at ngumiti kay Celestine. Iha,
Gusto mo bang tulungan kita? Willing akong ampunin at tugunan ng mga pangangailangan mo dahil natutuwa ako sa taglay mong kabaitan. Masayang sabi ng matandang babae. Nagtaka naman si Celestine at hindi nakapagsalita. Lola, mukhang kayo po yatang may kailangan ng tulong ngayon. Nakangiting sagot ng dalaga at tinulungan tumayo ang matandang babae. Hindi iha, ako ang tutulong sa mabait na dalaga na katulad mo. Nakangiting sagot nito at hinawakan ang kamay ni Celestine. Wala nang masyadong tao na dumadaan nang may biglang humintong puting kotse sa harap nila. May lumabas na isang babae at nakangiti itong nagsalita. Tara na po, Mamila. Pumasok ka na din, iha. Ipapakita ko sa'yo na ako talagang may balak na tumulong. Kumindat pa ng pabiro ang matandang babae sa kanya. Ngumiti naman si Celestine at pumasok na rin sa loob ng kotse. Hindi na rin naalala ng dalaga na may kaibigan siyang naiwan. Iha, ilang taon ka na? Tanong bigla ng matanda at namilog ang mga mata ni Celestine nang makitang nagpupunas na ito ng wipes kaya lumitaw na ang maputing balat nito. 20 years old na po, Lola. Magalang na sagot naman ni Celestine. 3rd year college na po sana ako kung hindi ako nahinto sa pag-aaral. Dugtong pa ng dalaga at yumuko. Tutulungan kita, iha. Huwag kang mag-alala. Wala na akong ibang kasama sa bahay kundi si Eloisa lang. Dugtong pa nito. Mabilis silang nakarating sa bahay ng matanda at ganoon na lang ang pandalaki ng mga mata ng dalaga sa nakikita niya. Hindi naman po ito bastang bahay lang, Lola. Mansyon po ito. Bumakas ang saya sa mga mata ng dalaga. Sa'yo po ba talaga itong mansyon? Tanong niya pa ulit. Oo, apo. Sa akin ito. Napangiti ang matanda sa naging reaksyon ni Celestine. Pero, Lola, paano po yung mga gamit ko sa apartment na tinutuluyan ko kung dito po ako titira? Nag-aalalang tanong pa ng dalaga. Iha, bayad na lahat. Huwag ka nang mag-alala. Ako ang bahala sa'yo dahil napakabuti mong tao. Sagot naman ng matanda at hinaplos ang pisngi niya. Napakaganda pang dalaga. Dugtong pa nito. Salamat po, Lola. Lihim na tumingin si Celestine kay Eloisa at ngumisi. Maganda rin naman po si Eloisa, Lola, sabi pa ni Celestine. Napatingin sa kanya si Eloisa at namula pa sa hiya. Salamat, Celestine. Pagpapasalamat nito. Celestine, tawagin mong ate si Eloisa dahil mas matanda siya ng 3 taon sa'yo. Tawagin mo rin akong Mamila dahil mula ngayon ay ako na ang lola mo. Masayang sabi ng matanda. May lumabas na 2 katulong at inalalayan ito. Hindi ko pa pala nasasabi sa iyo ang pangalan ko, iha. Ako si Rozan. Sabi pa ng matanda habang naglalakad papasok sa malaking mansyon. Wow! Walang-wala po ito sa apartment na maliit na tinutuluyan ko. Sobrang ganda po ng mansyon ninyo. Nakangiting sabi ni Celestine at inilibot ang mga mata sa loob ng mansyon. Doon muna tayo sa sala para makapag-usap muna. Sabi pa ng matanda. Pero Mamila, hindi pa po kayo nakakapagbihis. Baka mangati po kayo sa suot nyo. Pagsabat naman ni Eloisa. Napahawak sa ulo ang matanda at mahinang natawa. Oo nga pala, pasensya na nakalimutan ko agad. Sobrang saya ko kasi ngayon dahil may bago na tayong kasama. Sagot pa ng matanda. Lumapit ulit ang 2 katulong at inalalayan itong maglakad papunta sa kwarto. Prenteng nakaupo si Celestine at malaki ang ngisi sa labi. Napatingin ang dalaga kay Eloisa dahil nananatiling nakatayo ito sa gilid niya na parang isang estatwa. Isa ka rin ba sa mga maids dito? Pagbibiro ni Celestine, napaawang ang labi ni Eloisa dahil sa tanong niya. I'm sorry? Ano? Nagtatakang tanong nito. Nasabi na po sa iyo ni Mamila na isa rin ako sa mga inampon. Hindi ko kasi narinig. Tsaka ang tahimik mo kanina, para ka pong hangin. Sorry. Hindi lang kasi ako sanay na may bago kami kasama dito. Maya-maya pa, umupo na si Eloisa sa isang sofa at marahang pinagmasdan si Celine. Ngumiti ito, ngunit hindi umabot sa mga mata ng dalaga. Okay lang, tsaka hindi pa naman tayo close, diba? Sabi pa ni Celestine at biglang napatingin sa matandang naglalakad, papalapit sa kanila ni Eloisa. Bagong bihis na ito. Tumingin si Celestine kay Eloisa. Ate Eloisa, ilang taon ka na pong nakatira dito?
Biglang nagbago ang boses ng dalaga at para itong lumambing, kaya nagtaka si Eloisa pero ngumiti din pabalik. 3 years na akong nakatira dito. 20 years old din ako nung inampon ako ni Mamila. Nakangiting saad ni Eloisa. Mukhang nagkakamabutihan na kayong dalawa. Mabuti yan. Sabi ng matanda at umupo sa tabi ni Celestine. May good news ako sa iyo, iha. Dugtong pa nito. Ano po yun, Mamila? Na-excite na tanong ni Celestine. Pinaayos ko na lahat ng requirements na kailangan mo para sa papasukan mong school. At bukas na bukas, pwede ka nang pumasok. Masayang pagbabalita ng matanda kay Celestine. Agad na napatalon sa tuwa ang dalaga at niyakap ng mahigpit ang matanda. Thank you so much, Mamila. Hulog ka po talaga ng langit. Hindi niyo po alam kung gaano niyo po ako napasaya. Tuwang-tuwang sambit pa nito. Naluluha-luha pa. Sobrang bait niyo po, Mamila. Hindi ko po talaga ina-expect na sa konting pagtulong ko, sobra-sobra ng biyayang matatanggap ko. Wika nito na nananatiling nakayakap sa matanda. Kinalas ng matandang pagkakayakap niya at magaan na pinunasan ang pisngi ng dalaga. Walang anuman, iha. Hindi mo rin alam kung gaano mo ako napasaya kanina nung nilapitan mo ako. Magpahinga na muna kayo ni Eloisa. Eloisa, pakihatid naman siya sa magiging kwarto niya. Utos ng matanda kay Eloisa at ngumiti naman ito. Sige po, Mamila. Good night po. Magalang na sagot ni Eloisa. Tara na, Celestine, at ihahatid na kita sa kwarto mo. Ngumiti ng malaanghel si Celestine kay Eloisa at dahan-dahang tumayo. Good night po, Mamila. Huling sabi pa ng dalaga bago nagpahila kay Eloisa. Noong nasa hagdan na ang dalawa ay biglang nagsalita ang dalaga. Bitiwan mo ako. Malamig na sabi ni Celestine, kaya napawi ang ngiti sa labi ni Eloisa. Celestine? Nagtatakang tanong naman ng isa. Sabi ko, bitiwan mo ako. Mariing sambit ni Celestine. Akala ko ba okay na tayo? Bakit ka na naman nagkakaganito? Alam mo, Ate Eloisa, kanina pa ako naiinis sa'yo, pero hindi ko lang pinapahalata kay Mamila. Malamig na sabi pa ni Celestine. Pero, ngumingiti ka na sa akin kanina, Celestine, kaya akala ko maayos na tayo. Nananahimik ako kanina, kaya anong problema mo sa akin? Bahagya ng kumunot ang noon ni Eloisa dahil napapansin niya na hindi siya gusto ng bagong dating na dalaga. Ate Eloisa, peking umiti si Celestine sa kaharap. Wala kang balak umalis dito? Hindi mo man lang ba naisip na mahiya dahil 3 taon ka na palang nakatira dito? Pagsagot pa ni Celestine at dinuro ang balikat ni Eloisa, kaya napaatras ito. Kahit kailan hindi pumasok sa isip ko yan. Hindi pinaramdam sa akin ni Mamila na kailangan kong umalis dito. Mabuti siyang tao, kaya malaki ang utang na loob ko sa kanya. Namuo ang luha sa mata ni Eloisa. Hindi siya makapaniwala na kaya siyang pagsabihan ng ganito ni Celestine, lalong na't kararating pa lamang nito sa bahay na iyon. Bakit hindi mo bayaran ang utang na loob mo? Alis ka na? Walang pakialam na sagot ni Celestine, kaya may malakas na palad ang sumampal sa pisngi niya. How dare you? Para yan sa pangbabastos mo sa akin. Malakas na sigaw ni Eloisa. Napahawak si Celestine sa namumula niyang pisngi at bigla siyang napatingin sa ibaba. Nakita niya na paakyat na ang katulong dahil nakita ang pananakit ni Eloisa kay Celestine. Naku, Ma'am Eloisa, bakit mo po sinampal si Ma'am Celestine? Malalagot ka sa Mamila mo niyan. Natatarantang sabi ng isang katulong. Nilapitan nito si Celestine na noon ay umiiyak na. Diyos ko, namumula. Okay lang po ako. Umiiyak na sabi ng dalaga. Nauutal-utal pa ito. Napasinghap si Eloisa at akmang lalapit kay Celestine pero umatras ito. Huwag mo akong lalapitan. Ang sama-sama mo, Ate Eloisa. Paano mo ako nagawang sampalin eh? Tama naman lahat po ang sinabi ko sa'yo. Umiiyak na tanong nito. Nataranta tuloy si Eloisa nang makita na paakyat na ang Mamila nila. Anong ginawa mo, Eloisa? Bakit mo sinampal si Celestine? Natatarantang sabi ng matanda at nilapitan ito. Huwag ka nang umiyak, iha. I'm sorry at ganito agad ang karanasan mo dito. At ikaw, Eloisa, grounded ka ng 1 linggo. Inis na sabi ng matanda. Pero, walang pero. Pumasok ka na sa kwarto mo. Napaiyak si Eloisa sa sigaw ng matanda dahil
Ngayon lang tumaas ang boses nito sa kanya. Umiiyak na tumakbo si Eloisa sa kwarto nito. Tulungan niyo akong alalayan si Celestine papunta sa kwarto niya. Malamig na sabi ng matanda, kaya dahan-dahang inalalayan ng mga katulong si Celestine papasok sa kwarto nito. Humihikbi pa rin ang dalaga hanggang makapasok sa kwarto. Okay lang po ako, Mamila. Ano bang nangyari at bakit ka sinampal ni Eloisa? Mahinhin ang batang yon kaya nakapagtataka na sinampal ka niya ngayon, apo. Sabi ng matanda at hinaplos ang buhok ng dalaga. May sinabi lang po ako. Hindi ko naman po alam na masasaktan siya doon. Mahinahong sagot ng dalaga. Naku madam, nakakagulat ang ginawa ni Eloisa kanina. Kahit ako nagulat nung nakita kong sinampal niya si Celestine. Nag-aalalang sambit naman ng isang katulong. Ano bang sinabi mo, iha? May dumaang ka ba sa dibdib ni Celestine dahil sa tanong ng matanda? Kung pwede pong magtrabaho siya para makatulong rin sa inyo. Tapos biglang nagalit si Ate Eloisa. Mamila, wala naman pong masama sa sinabi ko, hindi ba? Mahinhin na sagot ni Celestine. Tapos po sagot ni Ate Eloisa, para daw po sa pangbabastos ko sa kanya yung sampal na binigay niya sa akin. Mahabang dugtong pa ng dalaga at napaiyak ulit. Oho madam, narinig ko yung sinabi ni Ma'am Eloisa pagkatapos niyang sampalin si Celestine. Pagsabat muli ng katulong, kaya napatingin ang matanda dito. Lumamlam ang mga mata nito at pinunasan ng luha ni Celestine. Ako nang humihingi ng kapatawaran para kay Eloisa, pero palalapitin ko siya sa iyo para humingi ng kapatawaran. Sabi pa nito, matulog ka na para makapagpahinga. Okay po, Mamila. Good night po. Ngumiti ng maliit ang dalaga. Good night. Sagot naman ng matanda at tumayo. Naglakad na ito patungo sa pinto para lumabas ng kwarto. Pagkalabas ng matanda ay agad na napangisi si Celestine. Mukhang nakuha ko agad ang loob ni Mamila. Ang sakit ng sampal ni Eloisa. Sambit ni Celestine sa sarili at bahagyang napairap ulit. Kinaumagahan, maagang nagising si Celestine at naabutan ng dalaga si Eloisa at ang Mamila niya na masayang kumakain sa dining room. Good morning, Mamila. Good morning, Ate Eloisa. Balambing na pagbati ni Celestine sa dalawa. Lumamlam ang mga mata ni Eloisa at may naramdamang guilt sa ginawa niyang pagsampal kay Celestine kaya agad na tumayo ito at sinalubong ng yakap ang babae. I'm sorry, Celestine. Nagsisisi ako na ginawa ko yun sa'yo. Kararating mo pa lang dito sa mansyon pero sinaktan kita agad. I'm really sorry. Patawarin mo ko. Puno ng sinseridad ang boses ni Eloisa at nanatiling nakayakap sa dalaga. Tumingin muna si Celestine sa matanda bago kinalas ang pagkakayakap ni Eloisa. Ayos lang po, Ate Eloisa. Hindi ko rin po kasi napigilan ang bibig ko kagabi. Mahinhin na sabi ni Celestine at bahagya pang yumuko. Hinawakan ni Eloisa ang kamay niya. No, okay lang. Naiintindihan naman kita. Sorry ulit. Nakangiting sabi naman ni Eloisa. Pinapatawad na po kita, Ate Eloisa. Huling sambit nito at nilagpasan agad si Eloisa upang maupo sa tabi ng matanda. Bacon at ham lang ang pinaluto ko, apo. Hindi ko rin kasi alam ang iba mo pang gusto. Okay na po ito, Mamila. Minsan nga po dun sa apartment na tinutuluyan ko, wala ko minsang makain doon. Sabi ni Celestine na totoo naman. Dahil minsan, 2 beses lang siyang makakain dahil wala siyang mapasukang trabaho. Kung matagal na kitang nakilala, baka hindi ganyan ang pamumuhay mo dati. Mahinang sabi ng matanda at bumalatay sa mga mata nito ang lungkot nang marinig ang sinabi ni Celestine. Sisiguraduhin ko na maayos ang magiging buhay mo rito. Thank you po, Mamila. Sobrang buti niyo pong tao. Magiging masaya ka dito, Celestine. Pagsabat naman ni Eloisa at ngumiti sa dalaga. Magiging masaya? Bakit mo ako sinampal unang tapa ko pa lang dito? Seryosong tanong ni Celestine kaya natahimik si Eloisa at ganoon na rin ang matanda. Joke! Malakas na tumawa ito. Nakahinga ng maluwag ang dalawa nang sabihin iyon ng dalaga. Kinabahan ulit ako sa'yo. Natawa rin si Eloisa. Mamila, anong oras po yung pasok? May binigay po bang schedule? Takang tanong ni Celestine sa matanda. Oo iha. Ibibigay ko sa'yo mamaya. Kumain muna tayo. Ate Eloisa, pwede po paabot ng kanin?
Sabi bigla ni Celestine habang nakababa ang mga kamay sa hita niya. Sure, masiglang sagot ni Eloisa. Palagyan na rin po ang plato ko, tsaka ulam na rin ate. Malambing na sabi ni Celestine, kaya hindi mahahalata sa boses nito na nang-aasar lang at nang-aalipin. Kumain muna kayo dyan at may mahalagang taong kakausapin lang ako. Biglang sabi ng matanda at tumayo na kaagad. Iniwan ang dalawa sa dining room. Thank you Ate Eloisa. Pagpapasalamat ni Celestine. You're welcome. You're the best talaga no? Bagay talaga sa'yo maging maid ate. Hindi to biro. I mean, hindi rin pang-iinsulto kasi. Komplemento ate. Malaki pang ngumiti si Celestine at nagsimula ng kumain. Natahimik si Eloisa pero ngumiti rin pabalik. Thanks. Maikling sagot nito. Ate, hindi mo pa rin ba napag-iisipan yung sinabi ko sa'yo? May hinhing tanong nito. Ang alin? Nagtatakang tanong ni Eloisa. Nakalimutan mo na agad pero yung pagsampal mo sa akin hindi mo nakalimutan. Of course, hindi mo talaga makakalimutan kasi sampali yun eh. Napalakas ang boses ni Celestine sa huli. Celestine, akala ko okay na. Ano na naman to? Naguguluhang tanong ni Eloisa. Ate, wala ka talagang hiya kay Mami La, no? Akala ko pagagalitan kanya kasi sinampal mo ko. Pero magugulat ako na masaya kayong kumakain dito. Nagsorry na ako Celestine. Akala ko maayos na talaga tayo. Nagsisisi talaga ako na nagawa ko yun sa'yo kagabi. Sunod-sunod na sabi ni Eloisa at napatayo na. Nanatiling nakaupo si Celestine. Hindi tayo magiging okay. Sagot naman ito at uminom na ng tubig. Best actress ka kapag nasa harap tayo ni Mami La. Pinapakita mo na maayos tayong dalawa. Sigaw rin ni Eloisa. Huwag mo akong sigawan Ate Eloisa. Biglang lumuha si Celestine kaya nagulat si Eloisa. At pagtingin niya sa likod niya, naroon na pala ang isang katulong na nakakita rin kagabi sa kanila. Diyos ko naman Ma'am Eloisa, inaaway mo na naman si Celestine. Diyos ko naman Ma'am Eloisa, inaaway mo na naman si Ma'am Celestine. Tarantang sabi ng katulong bago lumapit kay Celestine at inalo ang dalaga. Celestine, okay ka lang? Nako Eloisa, lagot ka na naman sa mamila mo. Dugtong pa ng katulong. Ate Isay, maliligo na lang po muna ako. Huwag ka na rin pong magsumbong kay Mamila. Ayoko pong napapagalitan si Ate Eloisa. Naluluhang sabi ni Celestine at nagtungo sa hagdan para pumasok na sa kwarto niya. Agad pinahid ni Celestine ang luha sa mga mata niya at naiinis na napatingin sa salamin na kaharap niya. Gusto kong mapalayas dito si Eloisa. Sigaw niya at nanlilisik ang mga mata. Mabibinggo ka rin kay Mamila. Gagawa't gagawa ko ng paraan para mapalayas ka dito. Sambit ni Celestine sa sarili at pumasok sa sariling banyo para maligo na. Pagkatapos maligo, nagbihis siya agad ng formal na damit dahil unang pasok pa lang naman niya. Pagkalabas ng kwarto, kumatok siya sa pinto ni Eloisa. Pinagbuksan naman siya nito. Anong kailangan mo? Mahinang tanong ni Eloisa. Yung schedule ko, nakausap ko si Ate Isay kanina, nasa iyo daw. Malamig na sagot ni Celestine at inilahad ang kamay sa harap ni Eloisa. Bilisan mo Ate Eloisa, malilate na ako. Dugtong pa nito. Sorry ulit, sabi na tayo baka hindi mo alam papunta. Mukha ba akong syunga pagdating sa biyahe? Mariing tanong ni Celestine. Napabuntong hininga na lang si Eloisa at kinuha na lang ang class schedule nito at inabot sa dalaga. Pairap na umalis si Celestine sa tapat ng pinto at bumaba na agad. Aalis na po kayo ma'am? Magalang na tanong ng katulong. Opo Ate Isay. Maikling sagot ni Celestine at pumunta sa driver ng kotse na sasakyan nila ni Eloisa. Manong, mauna na daw po tayo. Magkukommute daw si Ate Eloisa. Marami pa daw siyang ginagawa. Mahinhing sabi ni Celestine. Tumango naman si Manong at pinagbuksan na agad siya ng pinto. Ngayon lang, hindi sasabay si Ma'am Eloisa. Lagi mo po ba siyang hinahatid? Tanong muli ni Celestine at ngumiti pa. Oo, Iha. Madaldala rin niyang si Ma'am Eloisa at mabait na bata. Minsan, dinala ko ang anak ko rito at nagkwentuhan lang silang dalawa ni Ma'am Eloisa hanggang sa makarating sa school. Biglang napawi ang ngiti ni Celestine sa sagot ng matanda. Ah, ganun ho ba? Inaaway niya nga po ako lagi Manong. Sumbong pa nito. Narinig ko nga po sa ibang katulong ninyo.
Hindi ko rin alam kung bakit bigla na lang nagbago ang ugali niyang si Ma'am Eloisa. Sabi pa ng matanda at napailing. Hindi naman siya mabait. Sagot naman ni Celestine at lihim na umirap. Nagbago nga po. Baka naman nagsiselos lang po sa inyo dahil nabalitaan ko rin na sobrang gaan ang loob sa inyo ni Madam. Ngumiti si Celestine. Mga selos nga naman, bulong pa nito na mukhang hindi narinig ng driver. Nandito na po tayo, Ma'am Celestine. Maya-maya pa'y sabi ng driver at lumabas. Pinagbuksan pa siya ng pinto nito. Thank you, Manong. Magandang ngumiti si Celestine sa matanda at naglakad papasok sa school. Sa kabilang dako, si Eloisa ay pababa na sa hagdan habang may ngiti sa mga labi. Ngunit ni isa sa mga katulong ay walang pumansin sa kanya. Napawi ang ngiti ng dalaga at naging seryoso. Ate Isay, bakit po wala si Manong Luke sa labas? Takang tanong ng dalaga, papalapit sa katulong. Hindi ba't sabi mo, ikaw na lang ang mag-isang babiyahe? Kanina pa sila umalis ni Ma'am Celestine. Sagot ni Isay. Ganun po ba? Si Celestine talaga. Napabulong si Eloisa dahil sa pagkadismaya. Sa halip ay bumuntong hininga na lang siya ng malalim. Si Celestine, kawawa naman Eloisa. Huwag mo naman sana saktan. Nabalitaan ko na maaga yan na wala ng magulang kaya kung may iba sa ugali ni Celestine, siguro dahil yun sa maagang pagkawala ng magulang niya. Bili ni Isay at maliit na ngumiti. Intindihin mo siya, Eloisa. Dugtong pa nito. Napasinghap si Eloisa at nahihirapan magsalita. Pero Ate Isay, paano naman po ako? Mahinang tanong ng dalaga. Matanda ka na, Eloisa, kaya dapat marunong ka rin umintindi at huwag palaging umasa kay Madam Rozan. Napaawang ang labi ni Eloisa at napaiwas na lang ng tingin. Hindi niya alam kung bakit kamping-kampi ang mga taong kasama niya sa bahay kay Celestine. Opo, pasensya na po kayo dahil nadadamay pa kayo. Nasabi na lang ng dalaga at lumabas na ng bahay. Pagkarating ni Eloisa sa eskwelahang pinapasukan nila ni Celestine, nakita niya agad ang dalaga na maraming kasama, mapababae man o lalaki. Guys, nandito na pala yung maid namin. Nakangising sabi ni Celestine at nilapitan si Eloisa. Hinila palapit sa mga kaibigan. Talaga, Celestine? Bakit dito rin nag-aaral ang maid niyo sa private school? Takang tanong ng babaeng blonde ang buhok. Nagmakaawa kay Mami La eh. Nakangusong sagot naman nito. Hindi alam ni Eloisa kung anong mararamdaman niya sa ginawa ni Celestine ngayon. Celestine, tigilan mo na to. Mahinang bulong ni Eloisa at agad na kinabig ang kamay. It's a prank. She's my sister, my Ate Eloisa. Nakahinga ng maluwag si Eloisa dahil sa sinabi nito. Oh my God! Muntik na kaming maniwala kasi mukha naman talaga siyang katulong. Sabi ng isa pang babae at nagsitawanan lahat. Sabi ko sa iyo, ate, mukha ka talagang katulong. Ngumiti ng peke si Celestine kay Eloisa. Pero guys, respect niyo si Ate Eloisa, sobrang bait niya. I'm sorry ate, maloko ang sabi naman ng isa. Uwian na ng mga estudyante at nasa parking lot sina Celestine at Eloisa, naghihintay sa sundo. Celestine, bakit mo naman ako pinahiya ng gano'n sa mga kaibigan mo? Nakakunot noong tanong ni Eloisa. Napahiya ka ba? Hindi naman Ate Eloisa, ang bait nga nila sa'yo eh. Sinabihan nila akong mukhang katulong Celestine at dahil yun sa'yo. Kasalanan ko bang ganyan ka manamit Ate Eloisa? Kasalanan ko bang ganyan ka manamit Ate Eloisa? Sarkastikong tanong pabalik ni Celestine. Nandyan na si Manong, huwag ka nang umarte dyan Ate Eloisa. Pahinhin ni Celestine ang boses niya at maliit na ngumiti. Pagpasok sa kotse, binati agad nila si Manong Luke. Hindi pa rin kayo nagkakaayos Ma'am Eloisa, Ma'am Celestine? Takang tanong ni Manong. Okay na po kami Manong Luke. Pinakilala ko rin po sa mga bago kong kaibigan. Masayang sabi ni Celestine, kaya napangiti ang driver. Mabuti naman kung ganun. Dapat ipakita nyo kay Madam Rozan pagka-uwi nyo na maayos kayo. Ang magkapatid ay hindi dapat nag-aaway. Nagmamahalan yan. Kahit na sabihin pa natin hindi kayo totoong magkapatid, dapat magmahalan kayo. Bilin pa ni Manong sa kanila. Narinig mo Ate Eloisa? Huwag mo na daw akong awayin. Humagikik pa si Celestine pagkatapos sabihin iyon.
Pagkarating nila sa mansyon, naabutan nila ang matanda na nasa sofa habang nanonood ng TV. Lumapit agad si Celestine at yumakap rito. "Hi Mamila, I miss you po kaagad." Paglalambing ni Celestine rito na may malaking ngiti sa mga labi. "I miss you too, Apo. Kamusta sa paaralan? Ayos lang bang araw mo?" Nakangiting tanong naman ito at hinaplos ang pisngi ng dalaga. Yes po Mamila. Thank you so much po dahil pinag-aral niyo ako ulit. Sobrang saya ko po nung makatapak ulit ako sa paaralan." Nakangiti si Celestine ngunit may lungkot ang mga mata nito habang sinasabi iyon. Napatikhim si Eloisa at kung hindi pa siya lumapit ay hindi siya mapapansin ng kanyang Mamila. "Hello po Mamila." Pagbati niya sa matanda at humalik rin sa pisngi nito. Bakit parang masama yata ang pakiramdam mo, Iha?" Tumayo agad ang matanda at lumapit kay Eloisa. Tumingala si Celestine at masama na agad ang tingin rito. "Okay lang po ako Mamila, inaantok lang po ako." "Sigurado ka ba Iha?" "Baka po inaantok lang talaga si Ate Eloisa Mamila. Kanina pa yung nagsasabi na inaantok na daw po siya." Sabi ni Celestine at ngumiti ng peke. Huminga ng malalim ang matanda. "O sige, magpahinga ka na muna sa kwarto mo Iha." "I love you Mamila." Mahinang sabi ni Eloisa bago tumalikod. "Naninibago ako dyan kay Eloisa. Napapansin ko kasi ang pagbabago niya. May alam ka ba, Celestine?" Tanong ng matanda. Natigilan si Celestine at hindi nakasagot agad. "Iha?" Tanong ulit nito. Wala po Mamila." Nauutal na sagot nito. "Kain na po tayo Mamila?" "Mauna ka na, aakyatin ko muna ang ate mo, mamaya may sakit na pala yun." Seryosong sagot ng matanda at naglakad patungo sa hagdan. Napabuntong hininga si Celestine pagkatapos nitong mawala sa paningin niya. Biglang lumapit si Isay nang makitang wala siyang kasama. "Hindi ka pa po ba kakain Ma'am Celestine?" Tanong nito. Maya-maya po. May itatanong pala ako sa iyo Ate Isay. Ano po ba yung ugali ni Ate Eloisa dati?" Wala talaga akong masabi sa kabaitan niya ni Ma'am Eloisa. Kasing edad mo rin siya noong inampun siya ni Madam. Napatango na lang si Celestine sa maikling sagot ng katulong. "Pwede po ba magbago ang isang tao?" Tanong muli nito. Oo naman ma'am. Lahat ng tao pwedeng magbago. Sa kasamaan man o sa kabutihan. Seryosong sagot ni Isay. "Ate Isay, pag sinabi ko po ba sa inyo na masama ako, maniniwala po ba kayo?" Mahinhin na tanong ni Celestine. "Syempre hindi." Sabay tawa ng katulong. "Ang inosente ng mukha mo ma'am at saka sobrang hinhin pang kumilos." Dugtong pa nito. Hindi na lang sumagot si Celestine at umiwas na lang ng tingin. "Hindi na po pala ako kakain Ate Isay. Busog ako." Wala sa sariling sabi nito. Lumakad na paakyat si Celestine at nagtungo sa kwarto. Isang buwan nang nakalipas simula nung inampun siya ng matandang babae. Masaya si Celestine na napunta siya sa pudar ng matanda. "Ate Eloisa, akala ko ba magsasabay tayo pumasok? Ang tagal mo namang kumilos." Naiiritang sabi ni Celestine habang kumakatok pa rin sa pintuan nito. "Ate?" Naiiritang sabi ni Celestine habang kumakatok pa rin sa pintuan ni Eloisa. "Ate!" Takang sabi pa nito nang walang narinig na tinig mula sa loob. Pinihit niya pabukas ang pinto at hindi naman pala nakalak iyon. Pagbukas niya roon, walang bumungad sa kanya na Eloisa. Nakaramdam siya ng kaba kaya agad siyang naghanap sa paligid ng kwarto. Nagtungo rin siya sa banyo ngunit wala rin ito doon. "Ate Isay!" Sigaw ni Celestine kaya napatakbo agad ang katulong paakyat sa kwarto. "Ano yun Ma'am Celestine? Bakit ka sumisigaw dyan?" Natatarantang tanong nito. "Ate Isay, nawawala si Ate Eloisa." Hindi alam ni Celestine kung saan galing ang luhang tumulo sa mga mata niya habang sinasabi iyon. "Hinanap mo na ba dyan? Baka naman naliligo lang." Natataranta pa rin sambit ng kasambahay. "Sana nga ate pero wala po talaga. Kontakin mo muna ma'am, baka umalis lang ng maaga si Ma'am Eloisa." Nilabas naman ni Celestine ang cellphone at nanginginig na tinawagan ang number nito. Pero mukhang nakapatay ang cellphone ni Eloisa. "Ate, sumagot ka." Natatarantang bulong ni Celestine sa sarili at nanginginig pa ang mga kamay. "Ma'am Celestine, kumalma po muna kayo.
Baka nauna lang po talaga si Ma'am Eloisa sa'yo. Sabi din ng natatarantang katulong. Ate Isay, paano ko kakalma? Hindi sumasagot si Ate Eloisa. Tawagan mo na si Mamila. Sigaw ni Celestine. Saan kaya pumunta si Ate Eloisa? Alam kong sinungitan ko siya kagabi pero hindi naman ganun kalala yun. Sambit niya sa sarili habang patuloy ang panginginig ng mga kamay. Pagkababa ni Celestine, naabutan niya ang mamila niya na mabilis na naglalakad papalapit sa kanya. Mamila! Hindi natapos ni Celestine ang sasabihin dahil mabilis na lumapat ang magaspang na palad ng matanda sa pisngi niya. Napasinghap ang dalaga at humarap sa matanda. Mamila, bakit mo ako sinampal? Umiiyak na tanong nito. Huwag mo na akong artehan, Celestine. Dahil sa'yo lumaya si Eloisa. Alam ko ng lahat. Hindi ako makapaniwala na nagawa mo yun. Nanghihinang sambit nito at dinuro si Celestine. Mamila, magpapaliwanag po ako. Umiiyak na sabi nito. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Sapat na lahat ng nalaman ko. Bakit mo pinapahiya si Eloisa ng ganon sa harap ng mga kaibigan mo? Nung nakaraang buwan pa daw ito at may bago na naman. Nanginginig na ang labi ng matanda dahil sa galit. Mamila, I'm sorry. Tanging nasabi na lang ni Celestine at napatingin sa mga katulong na dismayado na ang mukha habang nakatingin sa kanya. Minahal kita bilang apo at parang anak ko na iha. Pero ano tong malaking kasalanan na nagawa mo sa akin, sa aming lahat? Mapagpanggap ka. Sigaw muli ng matanda. Kapag hindi ko nahanap si Eloisa, humanda ka sa akin. Mariing sabi nito at nilagpasan si Celestine. Napaupo siya sa malamig na sahig at humahagulhol. Ma'am Celestine, tumayo na po kayo dyan. Sabi ng katulong at inalalayan siyang tumayo. Ate Isay, ang sama-sama ko po. Umiiyak na sabi nito. Huminga ng malalim si Isay bago sumagot. Hindi ba't sabi ko sa'yo pwedeng magbago ang isang tao? Mahinahon na sagot nito at hinaplos ang buhok ng dalaga. Umalis si Ate Eloisa dahil sa akin. Lumaya siya. Humihikbi niyang sabi pero wala nang sinabi pa ang katulong. Mabilis na lumipas ang isang buwan ay hindi pa rin nahahanap si Eloisa. Mamila, kumain na po muna kayo. Malambing na sabi ni Celestine at nilapag ang tray na may lamang pagkain at tubig. Busog pa ako. Malamig na sagot nito. Pero Mamila, hindi pa po kayo kumakain simula kagabi. Sabi naman ni Celestine at kinuha ang kutsara. Nilagyan niyo ng ulam at kanin at itinapat sa bibig ng matanda. Kahit konti lang po Mamila. Sabing busog pa ako eh. Sigaw nito at tinabig ang kutsara, dahilan para matapon ang pagkain. Natulala si Celestine at hindi nagawang magsalita. Sige po Mamila, mamaya na lang po kita hahatiran ng pagkain. Pero pag nagutom ka po, pwede mo po akong tawagin o kaya si Ate Isay kung ayaw mo po akong naghahatid sa'yo. Mahabang saad ng dalaga at nilinis ang natapon na pagkain. Celestine, pwede ka nang bumalik sa dati mong buhay. Hindi ka na namin kailangan dito. Biglang sabi ng matanda kaya natigilan siya sa paglilinis. Pero, Mamila, magpapahinga na ako. Bukas ayaw na kitang makita dito, Celestine. Naiintindihan mo ba? Mariing sabi pa ng matanda na nagpaluha sa dalaga kaya hindi ito nakapagsalita. Bukas umamaya pwede ka nang umalis. Hindi kita kailangan at hindi ka kailangan ng mga tao dito. Dugtong pa nito bago tinalikuran ang dalaga. Huminga ng malalim si Celestine bago naisipang sumagot. Ngayon din po, aalis na ako. At please lang, ni isang gamit ay wala kang dadalhin dahil lahat yan ay pagmamay-ari ko. Huling sabi pa ng matanda. Tahimik na napaluha ang dalaga at nilisan ang kwarto na yon. Napalunok ng 3 beses ang dalaga at naisip niya na buti na lang kabisado niya pa ang numero ng kaibigan niyang si Janice. Sumagot naman ito nang mag-ring ang cellphone. Hello Janice! Mahinahon na pagbungad ni Celestine sa kaibigan. Celestine, ikaw ba yan? Ma, sampalin niyo nga ako kung totoo. Aray! Oh my God, totoo nga! Sunod-sunod na sabi ni Janice. Nailayo ni Celestine ang telepono sa tenga niya dahil sa lakas ng boses nito. Janice, tulungan mo naman ako.
Sunduin mo ako ngayon dito sa Buena Vista Mansion. Pagmamakaawa niya sa kaibigan. Halos 4 na buwan kang nawala tapos ngayon, sasabihin mo sa akin na sunduin kita dyan sa mansyon ng mga Buena Vista? Celestine, natutulog ka ba? Sunod-sunod na tanong naman ni Janice. Te, alam kong feelingera ka minsan pero totoo bang nandyan ka talaga? Paano ka nakapasok dyan? Takang tanong muli nito. Mahabang kwento pero please lang Janice, sunduin mo ako rito. Pagkatapos ng tawag na yon, napatingala si Celestine sa kalangitan at unti-unting bumagsak ang mga luha niya. Ate Eloisa, kung nasan ka man ngayon, sana mapatawad mo ako. Napakabuti mo po sa akin kahit lagi kitang inaaway. I'm sorry ate. Lumuluhang sabi niya. Naisipan niyang umakyat muli sa kwarto ng matanda upang maayos na makapagpaalam. Nag-ipon siya ng lakas ng loob bago kumatok sa pintuan nito. Bukas yan, maikling sabi ng matanda, kaya pinihit niya ang doorknob at pumasok sa loob. Mamila, dahan-dahan niyang sabi bago maingat itong niyakap. Hindi naman nagreklamo ang matanda at nanatiling tahimik lang. I'm sorry po sa lahat ng nagawa ko sa inyo ni Ate Eloisa. Pinagsisisihan ko po yun. Wika nito bago humagulhol ng iyak. Mamila, salamat po sa pagkupkup niyo sa akin. Salamat po dahil nakaramdam ulit ako ng pagmamahal. Lahat po ng sinabi ko sa inyo tungkol sa buhay ko ay totoo. Sobrang saya ko po nung makapasok ulit ako sa school. Mamila, maraming salamat. Mahal na mahal po kita. Humihikbing sabi ni Celestine habang nakabaon pa rin ang mukha sa balikat nito. Mahal na rin kita iha pero hindi ko kinaya lahat ng ginawa mo kay Eloisa. Sagot ng matanda at napaluha na rin. Iha, siguro hanggang dito na lang muna ang pagtulong ko sa'yo. Hindi ko kayang makita ka dito samantalang si Eloisa ay nawawala ng dahil sa'yo. Dugtong pa ng matanda at tinanggal ang pagkakayakap ni Celestine. Pinunasan nito ang pisngi ng dalaga. Mag-ingat ka palagi. Hahanapin ko si Eloisa. Siguro kapag nahanap ko siya, pwede ka na bumalik dito. Mabait si Eloisa kaya mabilis kanyang mapapatawad. Malungkot itong ngumiti. Sorry Mamila. Paalam po. Huling sabi ni Celestine at nilisan ang kwartong iyon. Hindi na rin siya nag-abalang magpaalam pa sa mga katulong dahil pakiramdam niya wala na siyang mukhang maihaharap sa mga ito. Pagkalabas niya sa mansyon, nakita niya agad ang kotse ni Janice. Tumakbo siya papalapit sa kaibigan at mahigpit itong niyakap. I miss you so much, Janice. I miss you too. Akala ko nagbibiro ka lang na nandito ka sa Buena Vista Mansion. Manghang-manghang sabi pa ni Janice at ngumiti. Sa kotse mo na lang tayo mag-usap. Pabulong na sabi ng dalaga bago pumasok sa loob ng sasakyan. Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Huwag mo sabihin sa akin na nangatulong ka dito sa mansyon. Siyempre hindi. Hindi ako nangatulong dito. Ano pala? Inampun ako ni Mamila. Si Mrs. Buenavista? Namimilog na mga mata na tanong ni Janice. Oo. Sagot ni Celestine bago ikinuwento ang lahat ng nangyari sa loob ng halos 4 na buwan. Okay lang yan Celestine, saka nagsorry ka naman. Tsaka wag mo na nga sabihin yung sarili mo na masama. Hindi ka masama no. Pakiramdam ko gusto mo lang talaga ng atensyon ng mahal mo sa buhay dahil maagang yumao yung mga magulang mo. Paano kung hindi mahanap si Ate Eloisa? Naku, mahanap yun. Doon ka muna tumira sa bahay namin, tsaka ka na lumipat kapag nakahanap ka na ng maayos na trabaho. Salamat, Janice. Hindi ko na alam ang mangyayari sa akin kung wala ka. Mabilis silang nakarating sa bahay ni Janice at masaya siyang sinalubong ng mga magulang nito. Ang tagal ka na naming hindi nakita, iha. Buti pumunta ka ulit dito sa bahay namin. Miss na miss ka na namin. Wika ng nanay ni Janice. Marami lang po nangyari sa buhay ko, tita. Kaya hindi po ako masyadong nakakapunta dito. Kain ka na muna, Celestine. Alam mo ba, laging nandito lang yan sa bahay si Janice at hindi talaga umaalis ng bahay kaya nagtaka kami. Ayun pala, hindi ka nakakasama. Nakangiting kwento pa ng nanay nito. Kinagabihan, tinulungan ni Celestine na magluto si Janice para sa kakainin nila mamaya. Celestine, naghahanap pala ng sales lady doon sa mall. Malapit lang dito.
Narekomenda ka agad ni Mama kasi nabanggit ko na wala kang trabaho. Salamat talaga, Janice. Sobrang laking tulong na rin yung ginawa mo. Pagpapasalamat niya sa kaibigan. Ma, kakain na po tayo. Lumabas na kayo dyan. Kumuha ng mga plato si Celestine at nilagay iyon sa lamesa. Buhay prinsesa ka siguro dun sa mansyon ng mga Buenavista. Nakangising tanong ni Janice. Ngumiti lang din si Celestine bilang sagot. Kinaumagahan, maagang umalis si Celestine para pumasok sa trabaho. Pero ang hindi niya inaasahan, wala pala siyang trabahong maaabutan. Naku miss, hindi ba nasabi sa'yo na nakakuha na kami kaagad? Sabi ng manager at alinlangang ngumiti kay Celestine. Po, tumawag pa nga po kayo sa akin kaninang madaling araw at sinabing agahan kong pumasok. Nakakunot noong sagot niya rito. Pasensya ka na talaga pero may nauna na kasi sa'yo eh. Nagmamadaling sagot ng manager. Sige na, umalis ka na dito. Sa loob ng isang taon, paulit-ulit na ganoon ang nangyayari kay Celestine. Tatawagan siya pero pagdating ng dalaga sa trabaho, sasabihin na may nahanap ng iba o kaya naman ay may nauna na. Hanggang sa napapunta na lang siya sa pagtitinda sa palengke kasama ang nanay ni Janice. Bili na po kayo, sariwang-sariwa po ang karneng ito, pag-aalok ni Celestine sa mga taong dumaraan. Tama na muna yan, Celestine. Magpahinga ka na muna. Kanina ka pa dito nagbabantay. Sabi ng nanay ni Janice. Okay lang po, Tita Isabel. Nakangiting sagot ni Celestine at pinunasan ng noong namamasa na sa pawis niya. Uminom ka muna ng malabig na tubig. Si Janice kasi pumunta sa atin niya dahil nanganak si Yana. Oo nga po, nasabi niya po sa akin kanina. Sagot ni Celestine bago napatingin sa harap ng tindahan nila. At laking gulat ng dalaga nang makita niya si Isay na halos 2 taon niya na rin hindi nakikita. Ate Isay? Gulat na nabanggit ni Celestine ang pangalan ng dating kasambahay. May bakas na lungkot sa mga mata nito. Ma'am Celestine! Mahinang sambit ni Isay sa kanyang pangalan. Agad niya itong nilapitan. Tita Isabel, kakausapin ko lang po saglit si Ate Isay. Nagmamadaling sabi ng dalaga bago hilahin si Isay palayo sa tindahan na iyon. Ate Isay, bakit po kayo naparito? Nagtataka niyang tanong. Kumusta na po si Mamila? Si Ate Eloisa po, nahanap ba? Kamusta po silang dalawa? Sunod-sunod niyang tanong. Wala na sila, Ma'am Celestine. Nakayukong sagot ni Isay. Napako sa kinatatayuan ng dalaga at hindi magawang makapagsalita. Huwag naman kayong magbiro ng ganyan. Seryoso ako dito, ate. Mapaklapang tumawa si Celestine bago taksil ang mga mata ng dalaga dahil may biglang tumulong luha sa pisngi niya. Hindi ako nagbibiro, Ma'am Celestine. Sana nga po, hindi totoo lahat ng nangyari. Sumama ka sa akin at dadalhin kita sa puntod nilang dalawa para lang malaman mong hindi talaga ako nagsisinungaling o nagbibiro. Seryosong sabi nito at hinawakan ang kamay ng dalaga. Umiiyak na nagpahila si Celestine kay Isay. Sumakay sila sa itim na kotse at hinatid sila sa sementeryo. Paglabas ng sasakyan, isinama siya agad nito sa puntod ng dalawang mahal sa buhay ni Celestine. Ate Isay, paano po ito nangyari? Nanginginig na tanong niya. Nang malaman ni Madam Rosan na patay na si Eloisa, bigla siyang inatake sa puso at hindi namin naagapan iyon. Hindi na rin kinaya ni Madam. Nung araw na yon, may sinulat siya na letter para sa iyo, Celestine. Eto, dala ko ngayon. Paliwanag ni Isay habang nilalabas ang isang malinis na papel na may sulat kamay ng matanda. Nanginginig ang kamay ni Celestine na inabot ang sulat na iyon. Celestine, apo, sa totoo lang, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Masaya ako na nakilala kita at nakasama. Mahal kita, Celestine, at hindi ko mapatagal ang galit sa'yo. Apo, pinapatawad na kita dahil alam kong nagawa mo lang ang mga bagay na yon dahil sa kakulangan ng pagmamahal ng isang magulang. Napahagulhol si Celestine nang mabasa ang nakasulat doon. Hanggang dyan lang ang nakasulat dahil sa mga oras na yan, nasabi ng isang kasamahan ko na wala na talaga si Eloisa. Sabi ni Isay at niyakap ang dalaga. Patawad, Celestine, at ngayon ko lang nasabi sa'yo, hindi ka rin namin kasi mahanap ka agad. Niyakap ni Celestine ang papel at patuloy na umiyak. Napaupo na rin ang dalaga sa tabi ng puntod ni Eloisa at ng matanda. Mamila, Ate Eloisa,
Sorry po sa lahat ng nagawa ko sa inyo. Humahaguluhol na sambit ng dalaga at hinawakan ng lapida. Sana po sinulit ko ng oras na kasama ko kayong dalawa. Mamila, Ate Eloisa, nagsisisi po talaga ako sa lahat ng nagawa ko sa inyo. Sana po mapatawad niyo ako. Mahal na mahal ko po kayong dalawa. Sambit ng dalaga habang patuloy sa pag-iyak. Tahan na, Celestine, pag-aalo ni Isay at hinaplos ang likuran niya. Mamila, ate, bakit niyo po ako iniwan agad? Ma'am Celestine, may isa pa po akong mahalagang sasabihin sa inyo. Ano po yun, ate? Po? Bakit po sa akin? Nagtatakang tanong ng dalaga. Walang ibang pagbibigyan ng mana si Madam Rosan kung hindi ikaw lang at si Eloisa. Wala siyang ibang anak, Celestine. Mahal na mahal kayo ni Madam. Ikaw nung umalis ka sa mansyon, walang oras na nagtanong si Madam kung nasaan ka daw, kung nakabalik ka na. Sa inyong dalawa pinamana ni Ma'am Eloisa yung lahat ng kayamanan. Ngayon wala na rin po si Ma'am Eloisa. Mukhang sayo po lahat mapupunta ang pamana ni Madam. Ganon ka kamahal ng mamila mo. Ayan si Madam. Hindi talaga marunong magtanim ng galit. Kasi lagi niyang sinasabi na wala siyang ibang mapapala kung magagalit siya. Dugtong pa ni Isay. Salamat po Ate Isay sa paghahanap sa akin. Hindi pa rin po ako makapaniwala na nagawang ipamana sa akin ni Mamila ang lahat ng yaman niya. Para po sa akin sobrang laki na po ng nagawa kong kasalanan. Mapait na napangiti ang dalaga habang nakatingin sa lapida ng matanda. Mahal na mahal ko kayo ni Ate Eloy sa Mamila. Lagi kayong mananatili sa puso ko. Salamat po dahil pinaramdam niyo sa akin na hindi ako nag-iisa. Sorry po sa lahat ng nagawa ko sa inyong dalawa. Miss na miss ko na po kayo. Isang buwan ang nakalipas mula na sa kanya ipinamana ng matanda ang lahat ng kayamanan. Ganito na ang naging takbo ng buhay niya. Ate Isay, may lakad ako ngayon. Papunta ako sa isang bahay ampunan. Kapag dumating na sila, Janice, papasukin mo na lang po. Bili ni Celestine at ngumiti kay Isay. Sige po ma'am. Ano po pala gusto niyong ihanda ko mamaya na pagkain niyo po? Kung anong gusto niyo po Ate Isay, kayo rin naman po ang kakain. Sabay-sabay na po tayo. Alis na ako ate. Mabilis na nakarating si Celestine sa bahay ampunan at nakasalubong niya agad ang mga bata. Nandito na si Ate Celestine. Masayang sigaw ng isang batang babae at yumakap sa bewang niya. Hinawakan naman niya ang pisngi nito. Kumusta kayo? Okay lang po kami Ate Celestine. Sabay-sabay na sabi ng mga bata. Dumating si Sister Felicia, kaya agad na napatingin si Celestine sa kanya. Sister Felicia, kamusta po? Maayos naman Celestine. Tuwang-tuwa na naman ang mga bata dahil pumunta ka ulit. Sister, may dala po akong mga pagkain at namili rin po ako ng ilang mga damit para sa kanila. Sana po magustuhan ng mga bata. Excited na sabi ni Celestine. Sakto pang nakita niya si Manong Luke na papalapit na habang daladalang mga pagkain. Tinulungan ni Celestine na ibaba ang mga pagkain sa isang mahabang lamesa. Manong Luke, yung mga damit po pakibaba na lang po dito. Salamat po. Magalang na utos niya rito. Sige po ma'am. Sagot ng matanda at nagtungo muli sa kotse para kunin lahat ng mga damit. Nako, siguradong magugustuhan niya ng mga bata. Sambit ni Sister Felicia. Mga bata, kain na muna kayo. Alam kong gutom na rin ang iba sa inyo. Nakangiting sabi pa nito at isa-isang inabot sa mga bata ang pagkain. Tumulong na rin si Celestine. Thank you po ate, sagot ng mga bata. You're welcome. Magpakabusog kayong lahat at mamaya bibigyan namin kayo ni Sister Felicia ng mga damit na magugustuhan nyo talaga. Manong, dito nyo na lang po ibaba sa sahig. Tsaka Manong, baka gusto mo pong kumain na muna. Dugtong pa ni Celestine at nag-abot ng isang pagkain at tubig kay Manong Luke. Salamat po Ma'am Celestine. Pagpapasalamat naman ito. Maraming salamat Celestine dahil sobra-sobra ang tulong mo sa amin. Sabi ni Sister Felicia at hinawakan ang malambot na kamay ng dalaga. Walang anuman po Sister Felicia. Sa totoo nga po nakikita ko ang sarili ko sa kanila. Kaso ang pinagkaiba nga lang po ay may kasama sila at kayo po yun. Samantalang ako po ay walang nakasama. Pero nung nagtagal may tumulong rin po sa akin na sobra ko rin pong minamahal hanggang ngayon. Mahabang sabi ni Celestine at malungkot na ngumiti kay Sister Felicia. Masaya po ako na may natutulungan ako kahit kada buwan lang po ako napaparito sa inyo. Sobra-sobra nga ang tulong mo Celestine kaya salamat ng marami. Nang matapos ng kumain ang mga bata, agad ding binigay ni Celestine ang mga damit.
Oh, pila na kayo? Nakangiting sabi niya sa mga ito. Gusto mo ba tong pulang dress, Daniela? Tanong ni Celestine sa isa pang bata. Opo, Ate Celestine. Sobrang ganda po. Sagot naman ito sa kanya. Nang matapos bigyan ni Celestine lahat ng bata, ay nagpaalam na siya na uuwi na. May darating po kasi akong pamilya ngayon sa bahay namin, kaya maaga akong uuwi ngayon. Pagpapaalam ni Celestine kay Sister Felicia. Oy, sige, mag-ingat ka, iha. Salamat uli. Mga bata, anong sasabihin niyo kay Ate Celestine? Maraming salamat po, Ate Celestine. Sabay-sabay na pagpapasalamat ng mga bata. Salamat rin po sa pagpapatuloy sa akin dito. Babalik na lang po ulit ako sa susunod. Sabi ni Celestine at sumakay na sa kotse. Pagkarating sa mansyon, naabutan niya si Janice at ang mga magulang nito na tahimik na nakaupo sa sofa. Janice! Masayang sigaw ni Celestine at yumakap agad rito. Hello po tita, tito! Pagbati niya sa mga ito. Magandang gabi, iha. Pagbati naman ang kanyang tita Isabel. Ngumiti naman ang tatay ni Janice. Good evening rin po, tara po kumain na muna tayo. Ate Isay, tawagin mo na po yung iba at sabay-sabay na po tayong maghapunan. Ang sosyal mo na talaga, Celestine, at sobrang ganda na talaga. Nagulat talaga ako nung minessage mo ko at sinabing dito kami titira nila mama. Tuwang-tuwang saad ni Janice. Wala rin kasi akong ibang kasama dito sa bahay kundi si Ate Isay na lang at saka yung iba pang kasambahay. At saka gusto ko rin talagang makatulong sa inyo nila tita. Maraming salamat, iha. Malaking tulong na ito para sa amin. Magalang na tumango si Celestine nang may ngiti sa mga labi. Oo nga, iha, sobrang laking tulong to dahil hindi na kami mahihirapang magbayad ng upa. Sabi naman ng tatay nito. Bumabawi lang po ako sa mga nagawa niyong tulong sa akin noong mga panahong wala akong matutuluyan na bahay. The best ka talaga, Celestine. Hindi ako nagkamaling kaibiganin ka noon kahit sinusungitan mo lang ako. Salamat talaga. Masayang sabi ni Janice, pero may luha ang mga mata nito. Thank you rin, Janice, dahil nung panahon na kailangan kita, lagi kang nandyan para sa akin. Pagpapasalamat niya rito. Kung may kailangan lang po kayo, sabihin niyo po sa akin at hindi po ako magdadalawang isip na tulungan kayo. Mula ng araw na yon, masayang namuhay si Celestine. Patuloy ang ginagawa niyang pagtulong sa mga nangangailangan at syempre, hindi niya nakakalimutang bisitahin ang puntod ni Eloisa at ng kanyang mamila. Nagdodonate din siya sa simbahan, sa mga bahay ampunan at sa mga shelter para sa mga alagang hayop. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.